Hello everyone and welcome back. This is Doc Ed Padama. Ngayon pag-usapan natin itong apat na salita na karaniwan yung naririnig at maririnig kapag kayo ay nagsusulat at lalong-lalo na kapag malapit na kayong mag-defend ng inyong research. Ano-ano itong apat na salita? Ito ay ang mga sumusunod. Unang-una, yung tinatawag nating research colloquium. Pangalawa, yung research proposal. Pangatlo, yung final defense. At pang-apat ay yung oral defense. Ano ang pagkakaiba at pagkakapareho ng mga salitang binanggit ko? Mahalaga na alam ninyo kung ano-ano ito, lalong-lalo na, sabi ko nga, kapag kayo ay nasa proseso na ng pagsusulat at malapit na mag-defend ng inyong research. Unang-una yung tinatawag nating research colloquium. Ano ba ang tinatawag na research colloquium? Ito ang kailangan nyo malaman kapag sinabing research colloquium. Merong mangyayaring pagsasama-sama. This is a gathering. This is a meeting of researchers and experts. Ngayon, alam na natin na gathering ang colloquium ng researchers at ng experts. Kasama na dyan yung mga estudyante at mga guro na merong kinalaman, nagtuturo, nag-aaral ng research. Kung ito ay gathering, ano ngayon ang nangyayari sa colloquium? Dalawa ang pwede mangyari sa colloquium. Ito yung tinatawag nating pagpepresenta. To present. Pagpepresenta ng mga nalaman, natuklasan sa isang research. Ulitin natin, ang colloquium ay gathering or meeting of researchers, experts kung saan iprinipresenta yung mga nakita, natuklasan, findings ng isang research. Ang colloquium din ay pwedeng maging venue or avenue. Di ba, nag-gather sila kung saan pwede rin magkaroon ng tinatawag nating seminar. Okay, seminar na may kinalaman din sa research. Pwedeng research writing, pwedeng information dissemination, pwede yan isama o pwede yan maging paksa lamang doon sa colloquium. So, hindi lang defense ang nangyayari sa colloquium, hindi lang presentation ang nangyayari sa colloquium, kung hindi, pwede din magkaroon ng seminar. Okay, nalinawan na tayo doon sa unang bahagi. Yung pangalawang bahagi naman, pagsasabayin natin, yung tinatawag ninyong research proposal at final defense. Ito ay mga salita o terminong ginagamit lalong-lalo na sa tertiary at sa graduate school level, lalong-lalo na sa college level, kung saan ini-indicate nito o sinasabi nito kung anong bahagi na kayo ng research. So, ibig sabihin, kapag sinabing kayo ay magpe-present ng inyong proposal, research proposal, ibig sabihin, ipipresenta ninyo for approval sa panelist, gathering pa rin ito, okay? Pero ang ipipresenta nyo dito ay hindi findings, kung hindi proposal, kung saan ang sinasabi nating proposal ay yung tatlo o unang tatlong bahagi ng inyong research. Ito yung chapters 1, chapter 2, chapter 3. Kasama sa research proposal para sa level ng tertiary sa college at graduate school. Kasama sa research proposal yung sinasabi o tinatawag nating instrument na gagamitin ninyo. Anong instrument? Ito yung paraan o yung tool na gagamitin ninyo para kayo ay makakuha ng data. Kung ito ba ay interview, kung ito ba ay survey questionnaire, at kung ano-ano pa. Okay? Ito ay kasama doon sa pagpipresenta ng tinatawag nating research proposal. Maliban dyan sa instrument, kasama din sa research proposal kapag mga teacher nagpe-present ng kanilang research proposal, minsan hinahanap namin yung lesson plan. Kapag sila ay magpe-presenta ng isang strategy sa pagtuturo, siyempre, kasama doon yung proposal. Kasama doon yung lesson plan sa pagpepresenta sa proposal. So, maliban dyan, kailangan din yung exam, kung magbibigay sila ng exam, at kasama doon sa exam, yung tinatawag nating TOS, or Table of Specification. So, ulitin natin, medyo comprehensive na yung
discussion natin doon sa tinatawag nating research proposal. Sa research proposal, kasama dito hindi lang chapters 1, 2, and 3 ng inyong research manuscript, kasama dapat dyan yung instrument, kasama dyan yung inyong exam, pre-test, post-test, at kasama dyan yung lesson plan, at kasama dyan yung table of contents. Natapos na natin yung unang dalawang termino. Ano naman yung sinasabi nating final defense? Ulitin ko, itong terminong ito, karaniwang naririnig sa kolehiyo, yung proposal at final defense. Ang final defense ay karaniwang ginagamit, lalong-lalo na sa aming institusyon. Pag sinabing final defense, ang kaisipan dito ay yung sinasabi nating kabuuan ng inyong research. Pag sinabing final defense, dapat buo na. So, yung proposal ninyo, kapag yun ay na-approve na during your research proposal defense, pwede na kayong mag-distribute ng inyong instrument, mag-gather ng data, i-process yung data, kompletohin ang inyong research. So, ano-ano na lang yung mga nawawala doon sa proposal ninyo. 2 kabanata. Ito yung chapter 4, chapter 5. Diba? So, itong chapter 4 and chapter 5, yung chapter 5, summary of findings, conclusion, and recommendation, hanggang dun sa bahaging yon, kailangan natapos na ninyo kapag kayo ay uupo na at isasalang na, sabi nga natin, doon sa tinatawag na final defense. Okay? Ano naman yung panghuling bahagi na sinasabi natin, yung oral defense. Ang oral defense ay may kapareho, kahalintulad doon sa final defense. Pag sinabing oral defense, ito yung presentation na ng findings ninyo. Ibig sabihin, natapos na ninyo hanggang doon sa last chapter. So sabi nga natin, may kahalintulad doon sa tinatawag nating final defense saka oral defense. Kaya usually, ang ginagamit na termino sa graduate school, lalong-lalo na sa aming institusyon, kapag sinabing oral defense, that's the final stage ng defense ninyo, which is kahalintulad ng final defense sa kolehiyo. Ipe-present na ninyo, ibig sabihin, tapos na yung chapters 1 hanggang chapter 5 ninyo. At ito ay ibabahagi na ninyo sa harap ng inyong mga panel. Okay? So sana nagkaroon kayo ng idea kung ano ang pagkakaiba nitong mga termino na ito para kapag na-encounter ninyo, narinig ninyo, even during your defense, familiar na kayo at alam na ninyo kung paano nyo dapat sagutin yung mga tanong na may kinalaman sa mga salitang ito. Maraming salamat sa inyong lahat. I'll see you again in our next research video. Don't forget, subscribe to our YouTube channel, follow and comment if you have any questions on this video. Maraming salamat sa inyong lahat. Stay safe and God bless. Bye!